ma-issue. Ay, ito na. Talagang gusto ko tanungin kung busy ka ba kahapon. Bakit hindi ka yata nakasilip man lang dun sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order ni Senator Bato de la Rosa dahil mainit yung issue na kanilang tinatalakay. Oo nga, totoo. Talagang hindi ako nakapunta. Pilit kong hinahabol yung kanilang hearing. Kaya lang, ang problema, may sariling hearing ako tungkol sa mga OFW natin sa Iraq, kung ano na ang sitwasyon nila, tapos yung ating mga OFW rin, ang mga seaman, ang mga sailors, kasi wala silang proteksyon, at yung malayang lolas na comfort women na hanggang ngayon di pa binibigyan ng tulong. So, busy-busy yan, di na ako nakahabol. Ikalawa, ang problema, wala akong masyadong alam noong 2012 dahil nasa probinsya ako, gobernador ako eh. Kaya baka wala rin akong maitulong. Nakita ko lang, yung post ni Maharlika, pinadala sa akin, at eto nga, na-leak itong PDEA document na sinasabi. So, nakikinig lang ako, at yun nga, nakakalungkot eh, kasi si Maharlika, original na loyalist dyan, kaya ay nakakalugmok talaga na galit siya. Okay. So, Senator Amy, ito no, kasi ako rin nagulat kasi si Senator Bato, no, siya po ang nangunguna dito sa investigasyon na ito. Did you have any idea na he was going to call an investigation regarding this? Kasi sangkot rin po yung pangalan po ng inyong kapatid na nakaupo ngayong presidente. Nagbusina po ba siya? Nagbusina po ba siya sa inyo? At ano po yung naging reaction po? Hindi naman nagbusina kasi alam ko naman nakapending na yon. Meron talagang mga resolusyon na imbestigahan yan. Alam ko naman si Senator Bato gagawin niya ng tama. So, andyan. Hindi naman siya nagbusina pero yun nga, alam ko naka-schedule siya at bilang magiting at mahusay na pulis at Chief PNP, alam ko naman maayos ang gagawin. At sang-ayon ako doon kay Senator Cheese na huwag nang haluan ng kung ano-anong implikasyon, alegasyon, akusasyon na politikal. Kasi sa hunot dulo nito, iisa lang naman ang ating dapat suriin sa Senado, was the document authentic or not? Yun lang naman yun. Sa pakiwari ni Bato, nagpahiwatig siya, authentic naman daw. So yun lang talaga ang dapat pagsimula ng investigasyon. Pero tulad ng sinabi ko, hindi ako nakapunti. Nakita ko lang yung maanghang na pananalita ni Apo Morales. So actually ito yung ang pinagmulan nito, Patpi, is yung Alitagtag Batangas na Shabu Hall na almost like parang 9.6 billion yata ang halaga if I'm not mistaken, di ba? May mga yate-yate Hindi, kaya nga nakakaduda kasi nga nakakatawa, nag-umpisa sa 13 billion, biggest drug haul. Yes, daw. Ang tinatanong ng ating mga mambabatas, bakit naging 9? Bisa napunta yung 4. Basta parang magulo yung reporting. Kung minsan ganyan naman talaga, pero gusto nila ng paliwanag. Yes. So ngayon, sumesentro ang usapin nga kung paanong of course para ang presumption may dumukot nung naturang nawawalang dokumento ng PIDEA. Kanina hindi ko meron kaming pinatugtog manang Amy na bahagi nung hearing kahapon na sinasabi nitong former PIDEA agent na si Jonathan Morales. Talagang yung record skipping nila that after having filed the report, nandun lang. Basta nandun daw sa PIDEA office because he was, I think, dismissed, no? For some reason, wala na siya sa PIDEA. Meron lang silang compilation ng mga folder doon na you would really get the impression, ganun klase ang record skipping ng PIDEA. Kaya nga ako nagtataka. Kung nakahabol sana ako, tatanong ko, ano ba yun? Kasi nag-umpisa sila sa Daemon system, na computerized din. At noong 2014, ipinalit ito doon sa Formis system. So, ibig sabihin, papalit-palit sila ng system kasi diskumpiyado sila. At yun nga,
mukhang may ibang nag-leak na rin dati. So gusto ko marinig sana sa PDEA, ano bang sistema ninyo? Ano bang procedure dyan? Inuuwi yung papel ng iba't ibang informant, ng iba't ibang intel agents. Pagkatapos, nakakalat din yung Damon and Formis na paiba-ibang sistema. Medyo mukhang magulo yung record keeping. Kaya si Senator Bato naniniwala na totoo, authentic daw yung dokumento. Pero kailangan tignan natin ng maigi, baka talagang may mga loopholes. Kasi dapat hindi tayo mauwi sa politika, kundi talagang in aid of legislation na improve naman natin ng konti itong mga leaks na to. Alam naman natin ang drug trade, kabigat-bigat at talagang malakihang pera ang pinag-uusapan. So Senator, ito na ba yung huli na itong hearing na ito? Would you know, are you privy to any information po na ipapatuloy pa ba ni Senator Bato ito? Or ililihis na, kasi nga pati po yung artista po, si Maricel Soriano ay nasangkot rin po dito, no? At aside from your brother, the president nga. So ito na ba, nag-appear na po si Maricel Soriano, she denied, sinabi niya wala siyang kinalaman po dyan sa dokumento yan, ngayon nga lang daw niya yan nakita. So ito na ba yung huli? O ipupursu pa rin po ba ng Senado? Hindi ba waste of time rin po ang ginagawa ng Senado? Ang narinig ko, kasi nga wala ako doon, ang narinig ko, sabi ni Senator Bato, May 30 pa. So, tuloy-tuloy pa rin dapat. Sabi niya, May 30, tutuloy pa rin daw niya. At may mga iba pa yata siyang pinatawag na testigo na nabanggit ang pangalan. At eto nga, ang pagkaintindi ko, itutuloy pa to sa katapusan. So post facto, so sinasabi nga nila, pinaninindigan nila authentic yung naturang leaked documents. And narito na po tayo sa punto, hindi naman natin po mapagkakaila, na yung mga naturang dokumento na yon ay ginagamit ngayon para lumalim pa, mas lalo pang lumalim yung hidwaan po ng dalawang kampo, hindi po ba? So and then, hindi din natin mapagkakaila, di ba? Si President Bongbong, ang taas ng trust and approval ratings, but then again, ang laki pa rin, ang lawak pa rin ng suporta ng mga Duterte, lalo na po si VP Sara. At hindi naman po natin din mapagkakaila, we cannot sweep it under the rug, na talagang eto na naman na ginagamit na naman ditong issue na to. Of course, ang inaano, si Bato, being chair nung committee na yon, bahagi nung investigasyon ng ICC, vis-a-vis itong ang pinanghahawakan naman nilang leverage na drug use in 2012. What do you make of that, Senator? Well, talagang nalulungkot ako kasi palala ng palala ang hidwaan. Aminin natin, talagang manghang na ang mga salita at hindi na maganda ang mga akusasyon. Talagang pati si Senator Bato, sinasabi nila na damay-damay sa ICC, pati si Senator Bongo, pati si VP Sara. Ano ba ang nangyayari? Hindi ko na maintindihan. Akala ko talagang itatayo natin ang soberanya natin at hindi papayagan yung ICC. Pero kung minsan may mga press release na hindi ko maintindihan mula sa DOJ. Ganon din yung nangyari doon sa confidential funds at yung iba't ibang intel funds ng DepEd, ng OVP, tungkol naman kay VP Sara, tapos may inilulunsad pang impeachment complaint. Kaya ang pagdinig ko talagang mas magiging mainit pa yan sa susunod na mga kongreso at mga sesyon nila. Sana wag naman kasi hindi naman ito ang kailangan natin, maibalik sa presyo ng bigas. Yan naman ang pinag-aabalahan ng taong bayan. At nung nabuo yung unit team, yun lang naman ang gusto kong mangyari. Na wala ng bakbakan, highly polarized ng Pilipino, red, yellow, technicolor. Nung nag-unit team, akala ko talaga buong tiwala ko na wala na tayong pag-uusapan ng politika, puro pag-unlad, pagpakain ng tao, yung edukasyon, tutok na tayo sa lahat na yan. Imbes na yun ang nangyari, mas lalo pang gumulo, may West Philippine Sea pa, may impeachment, may ICC, Bakit may tapos impeachment? lumabo pa yung bigas sa Kaya may 60. Hindi ko tanggap ang mga pangyayari talaga. So, Senator Amy, a couple of months ago, we had you also, and you were talaga in the side of Sara Duterte, no? Nasabi mo nga talaga na dapat talaga, hindi natin
hindi yung si Sara, no, si VP Sara, kasi talaga naman kumbaga she was very instrumental in making your brother also the president. But now you yourself said, no, na nag-escalate na, lumalala na po. Where do you stand now? What is your current relationship with VP Sara? Nagkakaroon na rin ho ba ng lamat? Kasi the First Lady also has already made the pronouncement na talagang siya, no? Talagang ilag na siya kay VP Sara. Bad shot na Bad si shot ano, na daw. Tapos, VP. although your brother, the very, sabi mo nga, napakabait ng kapatid ko, sabi mo nga, si PBBM, Si sabi niya, pacifist talaga, no? masaya siya na at least meron siyang very supportive wife. Pero, hindi lang sanay daw si Lisa Araneta sa politika. So, kayo po, bilang kapatid, senador, kaibigan na matalik rin po ni VP Sara, where does this put you also? Well, ang totoo, kami ni VP Sara, tunay na naiipit sa gitna. Kasi ang kanyang mga kamag-anak ay panaybanat na at talagang bukas na ang pagbibira sa administrasyon. Samantalang siya ay bahagi pa rin ng administrasyon. Kaya maraming nananawagan na siguro mas maganda magbitaw na siya at yung iba naman sinasabi na wag kasi karapatan niya bilang VP. So naiipit rin si Inday, ako naiipit din kasi kung may nag-iintay na i-denounce ko, ika nga, o alipustahin, o banatan yung kapatid ko, hindi po mangyayari yun. Mahal ko yung kapatid ko. Kaya lang, sa kabila nun, yung mali ay mali, ang tama ay tama. Tiisan po tayo kasi talagang ganyan ang turo ng ama namin. Maintindihan naman siguro niya na kapag kinakailangan, katulad nitong PDEA leaks, dapat ungkatin at alamin kung ano ba talaga ang nangyari. Wala po kayong plano or I don't know how you would assess your status bilang mediator. Hindi ba kayo pwedeng pumagitna? Because really, it has polarized our nation, no? At a time when dapat united front tayo against yung mga aggressors, hindi po ba? Yes, that's correct. Siyempre, nag-e-effort po tayo, pero lumalala nga eh. Tapos, ang sagwa nga, dahil yung Mindanao, alam po ninyo, talagang tonto ako, isipin nyo, solid north and solid south. Talagang buong-buo na ang Pilipinas. Wala nang gagawin, kundi asikasuhin ang problema ng tao. Balik tayo sa bigas pa more at kapayapaan. Imbes na yan ang nangyari, nagkahidwaan. At tuwing pupunta ako sa Mindanao, ang teritoryo ng Duterte, may damdam talaga sa Marcos at nagtatampo talaga sa administrasyon. Nakita natin, nabanggit ninyo yung approval rating, mabigat ang approval rating sa Mindanao. Talagang ramdam na ramdam mo pag umikot ka.